Kino-control ako sa team ko dahil ang sinabi ko naman, huwag kayong magtatanong ng mali dahil sasagot ako ng tama. Ano bang gusto nyo? Yung totoong sagot o hindi? Kung mas maganda, huwag nyo naka-interview kasi hindi sa puso ko eh. Baka kaya siguro ako natanggal sa PBA dati dahil sa ganun ako. Welcome to Balyahan with GB and RDO. Kwentuhan, asaran at opinyon na may banggaan. Kasama sina GB Labrador at Rani Del De Ocampo, powered by Sports Plus. Easy lang. Alright. First episode natin, Balyahan. Balyahan tayo. Uunahin ko na yung mga achievements ng ating guest. Okay? First episode, excited ako. Kami nag-request na i-guest natin to. Oo nga. So, isa siyang 4-time PBA champion. Okay. 2-time PBA MVP finals. Uy, mahirap niyan. 2-time PBA MVP. Yan ang mas mahirap talaga, mag-MVP. 2-time PBA Conference Best Player. Yan, mahirap din yan, nakadalawa. 9 times, sayo mo na lahat na yun. 9 times PBA All-Star Appearances. All-Star player talaga yan. Talagang maano yun sa crowd. 3-time PBA Mythical Team. Uy, 3 taon. 50 greatest players in PBA history. Nasa top 25 na siya dyan eh. No, ganun. NCAA Rookie of the Year, 1995. Matagal na. Malamang nahulaan na ng mga listeners natin to. Number 1 draft pick 2001 Red Bull. Oo, Red Bull. Pakilala mo naman ng ating guest. Ang ating guest, ang gwapong-gwapo, si Willie Miller. Yan! Magandang araw sa inyo, Brad. Salamat. Finally! GB, magandang at sa mga nakikinig at nanonood sa atin. Yan. Dito sa Balyahan. Balyahan na siyempre naman. Ito, first time. Thank you. Thank you sa pag-invite nga pala. Isa sa mga most requested ang pangalan mo sa comment section. Uy. Willie Miller. Willie Miller. Kailangan daw mag-guest si Willie. Oo, eto na yun. Bakit kaya nakakatakot Hindi. Ako nga, sabi ko, nag-usap tayo kanina, sabi ko maganda siguro kung i-symbolize natin ang career ni Willie sa isang masayang roller coaster ride na talagang kasama kami yung mga PBA fans. Pwede. Kasi ibang klase ka rin panoorin sa laro mo, exciting, masaya, parang na-enjoy mo din talaga yung sarili mo sa court. Pero syempre umpisahan natin sa pagsakay mo sa roller coaster. Saan ba nagsimula lahat ang career mo? Sa Olongapo, of course, no? Dahil alam naman natin yung Pilipinas basketball country. So kahit nasaan na yun sa Olongapo, kami pa yung gumagawa ng mga alambreng ring. Oo, kahit saan, makeshift. Kahit saan. So mag-improvise ka lang ng mga kahit walang board, kakabit ka lang sa mga bintana dati, di ba? So pwede ka na maglaro. So yun yung nakalakihan ko. Yun, siguro dahil nung namulat ako sa Olongapo is yung tatay ko nagbabasketball din. So Navy siya. Serviceman siya, tapos player siya ng Olongapo. Okay. Napapanood mo? Nakakapanood ako nung bata ako o pinapanood ako pero hindi ko pa masyadong na-enjoy yung bata pa ako Tapos nangunguha akong tennis ball, yun lang yung pero hindi ko talaga alam na ito pala yung basketball na masarap. Nung na-enjoy ko na is yung napapanood ko na yung kuya ko na yung nagbabasketball. Nauna siya. Nauna yung kuya ko kasi. Ikaw din pala, kuya din. Ganun din. So, yun na yung Tapos, kung magtatanong ko kasi kung sino yung Miller na player sa Olongapo, hindi naman ako yung sasabihin Kuya mo? Yung kuya ko So, yun ngayon yung sinundan ko na yapak. No? Kasi yung uncle namin, So, pagka player ako nung bata ako sinasali lang yata ko sa team dahil kapatid niya ako, yung ganon. Baka mas magaling din to. Kapatid niya. Akala siguro magaling ako Miller pareho. So matulil ako tumakbo, malikot ako, di ba? So yun yung nasimulan ko ng basketball. And wala naman kasi sa elementary basketball Doon, dati. So volleyball ako, tsaka track and field player ako. After ng school, or pag Sabado, Linggo, ito na yung basketball natin. Or minsan kahit sa recess lang. Sisingit. Sisingit ka ng mga 30 minutes lang, over the bakod lang ako.
Diba? Tapos basketball na kagad sa Olongapo. So yun yung nakalakihan ko sa Ito Olongapo. since na-mention mo na rin yung namulat, mabilis ka bang namulat sa mga bagay-bagay na dahil lumaki ka sa Ay, Olongapo? nako, Diyos ko, sa Olongapo. Paano ka nakapokus, ha? Isipin mo ang hirap niya, ang raming temptasyon, ang raming, nandiyan ang Alam naman makulay. natin, ang Yung mga Olongapo is Makulay. dati Oo. masyadong masaya to. Mailaw yata. Mailaw to. So, hindi pinapatay dito yung poste, Yung poste pa dito Ay, brown sa out. street Ah, is parang kulay gold, kulay Oo. brown. lahat halos. Ganon mga poste. parati lahat. Tapos, dahil maraming bars tsaka clubs, so ang gagawin mo, ang ginagawa ko Curious. sige na. Ang ginagawa Wala ko naman nung bata ko, Ikaw lang Tagalog pa tayo dito eh. dito. Okay. Ang ginagawa ko nung bata kasama yung mga kaibigan ko, pagising namin umaga, kasi bata ka naman, umaga masaya. Dati sa parang probinsya ang style. Oo. Maaga gigising, maaga matutulog, yung gano'n. Oo. So pagkagising, ang gagawin namin, iikot kami sa Magsaysay. Okay. Tapos sisilip kami sa bar ng ganyan. Meron pang buhay. Hindi talaga, mga Hindi alas tutulog. 6, alas 7 ng umaga to Hindi nagsasara talaga yung bar. Oh? Oo, so parang, paano ba natin yan yung Olongapo dati? Parang Vegas. Thailand, Parang Las Vegas. Las parang Vegas, Thailand, ganun. So buhay parati. Tapos kung ano-anong alive klaseng na show, alive. yun nando doon. Pasensya na sa mga hindi kasi ganun talaga. sa mga babae na nanonood, no? O mga bata. Pero bata ko, so mas masaya yung kabataan ko dati. Pinag-uusapan yung tropa mo. So sisilip kami ng ganyan. Tapos kung ano-anong klaseng show yung nakikita namin. Di ba? Tapos ito na yung gwardya, lahat takbo ngayon. Huy! Bata ka pa! Bawal sa iyan! Takbo ka na naman ganyan. Lilipat ka lang sa kabilang bar. Iba na yung gwardya doon. Hindi nila kilala. Ganon ka na naman. Boom! Huy! Tapos masaya, ikot lang. Ganon yung Olongapo. Ganon kasaya Olongapo dati. And ang balita ko, hindi ko na inabot yung kasi 90s na ako nagmulat ng mga bars sa Olongapo na nag-college na lang ako sa Letran Lahat ng mga performers is parating sa Olongapo. Manila and Olongapo yung yung pag-perform parati. Dahil nga sa maraming mga bars, no? Yung Lipat-lipat lang sila. Ando doon yung mga Amerikano. So yun yung mga pinupuntahan parati. Nahirapan ka ba mag-focus sa sports noon? Kaya siguro nakapag-focus ako kasi sa kagaganong ko, talagang yung zoom ko ng ganyan, talagang doon ako nakatingin lang kung saan ako talagang kung ano yung gusto ko puntahan o tignan, yun talaga yung pumupokus. Tsaka yung reaction bumilis. Kasi pag sinita ka ng guard, uy, tatakbo. Ay, tuli na. Wala track and Alam mo agad kung kaliwa kanan ang pupunta mo, sa baba hindi na nakakapunta, doon pa. Saan pa hindi natin nasisilip? Doon pa. Kaya nung pagdating ko ng college, yung coach, yung malangit na si Coach Mulet, tsaka si manager Batitong, no? Ang na dati is, pagka after ng laro, or yung sasama kami mga players. Tapos pupunta rin sa bars. Di ba? Kaya yung mga ibang mga probinsyanong mga kakampi ko, sila tuwan-tuwa. So okay lang kayo, manood kayo dyan, ako kakain ako. Kasi sanay na ako ng bata, wala na. Hindi ko na pinapansin. Wala na excitement. Wala na. So wala nang, hindi rin naman siguro ako na-excite nung bata ako. Na-curious lang. Yun ang magandang word. Curious. Diba? So yun yung saya na Olongapo dati. No? May challenge ba na magsimula ng basketball sa Olongapo? May eksena ba ng basketball nung time na yun para ma-discover? O kailangan mo din talagang umalis ng Olongapo? Dati, ang mga pinupuntahan, ang alam kong pinupuntahan ng Olongapo na team sa Manila is mostly FEU. FEU, no? FEU before Letran. So Kalimitan siguro FEU. FEU UAP, Letran ng NCAA. Okay. Kasi marami mga taga Pampanga and Bataan and Olongapo na sa FEU na pupunta. Para sa Eximiano. Ganyan. FEU agad sila, no? That kasi, si Topex din kasi FEU, mag-FEU din ako eh. Dahil yun yung and then, dahil kaming Art Aison, si Jing Ruiz, so marami rin si Saldanya, Terry Saldanya. Mga produkto. So produkto ng Letran at saka Olongapo yung Letran pumunta. So yun yung napuntahan. No, so swerte tayo na UAAP and NCAA is mga
dami rin produkto yung nagaling sa Olongapo. Olongapo. Napansin ko kay Willie, outspoken. Yung kung parang straightforward ka. Kung ano nakita mo, yung sasabihin mo. Ganun nga siya. Yan ba dahil laki ka sa Olongapo? Na Siguro, yung part siguro, no? And isa rin siguro, dahil sa may kalahating dugo tayo siguro na pagkakulot. No. Talagang prangka, straightforward. Siguro. Napatrouble ka na ba dahil masyado kang straightforward na sa teammate mo? Kino-control ako sa team ko dahil ang sinabi ko naman, huwag kayong magtatanong ng mali dahil sasagot ako ng tama. Oo nga naman. Ganda. Kagaya na. Oo. Ano na ang unang tanong sa'yo na sinagot mo lang? Maling tanong na sinagot mo lang. Kung ano yung mali. Oo. Kung sino, bakit tayo natalo? Sasabihin ko naman. Okay. Diba? Ito yung hindi ka mag-sugarcoat. Pangit kasi, diba? Mm-hmm. So player pa lang ganyan ka na din talaga starting. Kahit dati siguro kasi wala namang magsisinungaling ka pa ng Sabihin mo na yung totoo. Then sinasabi ko naman kahit nung in-interview ako sa PBA dati, ano bang gusto nyo? Yung totoong sagot o hindi? Oo nga. Bago pa kasi mag-start. ito yung sagot. Baka naman Ito yung sagot. Baka naman ayaw Pwede yung sagot. ba sa camera? Oo. Hindi. Sige. Di ito. In general ngayon. Bakit kayo natalo? Mas marami na shoot yung kalaban namin. Hindi kami nakadepensa. So ganyan. Pangit. Pakinggan. Diba? Yun yung pang TV. No, sige. Kung mas maganda, wag nyo naka-interview kasi hindi sa puso ko yung sagot Parang hindi mo din nasasabi. Hindi mo din nasasabi. And most of the time, sinasabi ko talaga. Bahala na kayo kung masasaktan kayo. Hindi naman siguro ako baka kaya siguro ako natanggal sa PBA dati dahil sa ganun ako. Kinall out mo talaga. Nagsabi ka lang ng kung ano talaga yung nakikita mo. Yun naman yung masarap diba? Ay, doon sa Letran, ano yung nagustuhan mo nung time mo sa Letran? Sweet. Sino bang team nyo nun? Una, yung first 5 nyo? Arabit, si Bolyosa, si Saklot, si Christian Calagio, at saka si Mike Garcia. Yan yung mga First 5. First 5 namin. Kayong tatlo ang nag-pro, no? Nag-pro din ba yung dalawa? MBA si Mike Garcia. Calagio. Yung dalawa. Si Calagio nag-PBA din. Paul Guerrero pa pala, Pure Foods. Paul Guerrero. Yan yung namin nun, yung team captain namin. Pati si Calagio yata nakapasok din PBA. Oo, ilang years din siya. Shell at saka San Miguel. So, daming ang dami nag-pro. Then yung second year ko, ito na sila Kirby, ayun. si Misola. Yan na ba yung nakapasok na kayo ng finals? Yan yung team na... Yun yung team na nakapasok ng finals na. Tapos sila rin yung ako lang yata yung malas. Pag alis ko, champion na sila. Ako lang yata yung malas Hindi namin matalo yung... Sino bang kalaban niyo palagi? Basti nun, grabe. 5 feet yung... Pero kalakasan kasi ng Bastino. Kalakasan nung time talaga nila yung na yun. Kasi isa lang, ang namin isa lang yung player namin ng PBL pa dati. Ganda pa nung PBL dati. Parang malakas pa dati. Yun yung preparation before the pro Yes. Ang PBL player namin noon si Christian pa lang. Calagio. Calagio pa lang si Chowking. Chowking. Ang sa San Sebastian nun, halos lahat yata ng player nila nasa PBL, ganun kagagaling yung Chowking din. Chowking, magakampi sila. Ang dami rin lang mga kalat-kalat na teams. Kasi si Kuya Romel Adukol, Chowking din yata si Adukol, Calpito, Brickster Encarnacion. Kaya lagi nag-champion yung Chowking dati. Oo. Dahil sa manager mabait si manager. Chua ba yun? Chua? Jesse Chua ba yun? Boss Jesse Chua. Jesse Chua. Ng Chowking. Hindi ko nakilala ko lang to one shot. Pero di ka nag-PBL? PBL ako. Tanduay Ram kay Coach Al. Bago umakyat yun? Bago sila umakyat ng PBA. So nag-champion kami ng parang 1 taon lang ako sa kanila. Tapos akyat sila ng PBA. Di kasama? Kasama raw ako sa Protect 6 kaso feel ko hindi pa ako ready. Okay. Ilan taon ka nito? Mga 20. Oo, 2021. Ganon. Paano mo nasabi hindi ka pa ready nun? Feel gut feel mo lang. Oo, so kasi pa 3 years ako sa Letran, bitin. Tapos 1 year ako mahigit sa 1 year o sa PBL, bitin pa din ang pakiramdam ko. And ayoko
pumasok sa isang situation na hindi ako mag-excel all the way. Okay. Hindi, sabi niya, hindi, gagamitin kita kung ano yung gamit sa'yo kasi kasama, yung pag-join ko, bago ko, nag-produce naman ako, maganda naman. So, parang nakasama rin ako sa... Pero iba PBA, yun nga, ang sabi ko naman, coach tsaka boss, sila, ano pa nun Boss Bongtan pa Kasi Boss David, yung kinausap ako, parang lumulubog ako sa upuan. Isa lang ako, bata ako. Boss, hindi pa talaga, boss. Sabi ko, bigyan nyo lang ako ng mga 1 to 2 years lang. Kukuha lang ako ng experience. Sabi ko ganyan. Ayoko naman kasi, na pag nakapirma ako kontrata, maganda yung 3 years ko, pero ang feel ko after 3 years, pa-deep down ako kasi yung foundation ko as player, hilaw, ganun. hindi dahil sa pera Ang gusto ko is ready ako. Kasi iba nakako yung laban dyan. Tsaka kahit pangakuha ka ng minutes, kung hindi ka naman... Hindi ka makapag-perform dahil bitin ka. Yun ang ko. Sige, sabi ko nga, kaya ko naman yung 3 years. Pero after ng 3 years, dahil wala kang pondo na mga hahatakin sa bag mo, ano ba yung crossover dyan? Ano ba yung jump shot dyan? Aray ko, foul. Diba? Ano ba yung mga pwede dyan? Wala ka ng bala sa bag mo. Wala ka na. Mababaril ka na. Mababaril, diba? Experience points. So yun ang sabi ko. Bigyan nyo lang ako ng 1 to 2 years. Hindi, wala akong alam sa basketball nun Then sa inyo ako maglalaro ulit. Gusto ko kasi sila yung team ko. Family ako pag sa team parati. In comfort ka parati. Yun yung alam mo Hindi ko alam na kailangan mo pala magpa-draft. And hindi ka sure na kung sinong kukuha sa'yo. Kaya naman nila ako pinipilit dahil para sigurado na nasa Protect 6 ako na nilakad nila para mapunta doon sa Kasi sino pinalit sa'yo? Hindi, dami naman namin kasi. Hindi na sila dumrap nung iba. So, Canton Hos, Eric Mink, Mark Telan. Sa Alvarado rin yun, di ba? Yung Pilipinong si Alvarado. Bago pa si sino to? Si sa Pure Foods. Si Goba. Si Rob Parker. Shell. Yung sa Shell, si Rob Parker. Marami. Si Harper din yata, nadali dyan. Si Harper. Juan Johnson and... Mga peke. Mga peke. Hindi kasi may dugong Pilipino naman. Nagparsaksak na. Tapos pwede na, may dugong Pilipino na ako, pero kulang kasi. Ang kailangan yata 50% Sabi na, mahihilo naman ako kung papalitan ko natin dugo ko. Konti lang nag-donate. Konti lang nag-donate. Hindi raw pwede. Tsaka kulang sa time So yun yung sila yung 6. Halftime saglit. Kung hanap mo ay balyahan sa sports at action, nandito ang Sports Plus. Easy mag-sign up, siguradong legit ang thrill. Off-court, tuloy pa rin ang balyahan. Like, comment at subscribe to Balyahan with GB and RDO on Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, and Spotify. Makipagbalyahan na rin sa Balyahan with GB and RDO Facebook group. Nung nag-pass ka, ano ang naging journey mo ngayon para mapunuan yung mga pagkukulang? Ako ng ilang linggo lang yata to. Okay. Ilang meeting kami. May offer ka na agad. Sakto, si Coach Jolie pa, na-meet ko to nung first time kong nag-Manila. Pinakilala ko ni Coach Mulet kasi magkaibigan to So, ang sabi sa akin ni Coach Joe noon, nung first time niya ako na-meet, gusto kitang player ka. Pag nagkaroon ako ng team, kukunin kita kahit anong mangyari. Okay. Yung saktong-sakto, nagkaroon siya ng team sa NBA that time. Nueva Ecija Patriots. Kinuha niya ako. Pirma ka. Bago nung PBA, bago nung Tanduay, while Tanduay yung negotiation pero kasi nakaset na ako na hindi talaga muna ako magpi-PBA. Dahil mabubugbog ako. Ang dating sa akin is kulang ako ng experience. And tumitingin din ako. Kahit sabi mong gagamitin mo ko, magaling ako kung ano man to, pero dahil ang point guard nyo, si Pido Herencio. Okay. Si Boy Beach veterano to. Hindi pa. Si Jason Webb. Okay. Oo nga, Tanduay. Diba? So mga veterano, alangan naman ako yung kukunin mo para sa mga crucial part. Siyempre, doon ka sa veterano. So yun yung ko. Kaya ang feel ko, hindi ako aabot ng matagal.
So, mas lalo mapatagal yung journey ko. Nag-stay ngayon ako sa MBA. Tsaka bata ka pa naman eh. Bata pa ako. Oo. At saka, ang gusto ko dire-diretso talaga. Pagdating ko ng MBA, nabugbog naman ako ng todo. Kasi ikaw lagi. Cebu. Eto na Cebu. Nilagyan ako ng paa. Bali yung paa ko. No? So, pero yun naman yung basketball natin. Yun yung sarap sa basketball. Kasalanan ko rin dahil nakalimutan ko na may kaaway ako eh. Dahil na time, kami sa Cebu, dayo kami. Okay. Home court ng Cebu Home court Gems. ng Cebu. Grabe naman kasi yung laro sa Cebu. Sino ba ito sila doon? Grabe ang laro ng NBA dati. Bugbugan talaga. At that time, kailangan na, in 8 games yata, kailangan namin manalo ng 6 na lang. Papasok kami sa playoffs. As bata, aggressive, makulit, di ba? Ayaw magpatalo, binubugbog kami. Sabi ko doon sa mga veterano, ba't hindi tayo lumalaban? Hindi porket dayo tayo. Hindi tayo lalaban kasi ang gusto ko is pumasok sa playoffs eh. So nabubuli kayo? Oo, grabe kasi yung Cebu talaga. Ito yung pinaka-rough na, for me ito yung pinaka-rough na players pati audience. Players, audience, and yung court, yung venue. Para ka nasabungan dito. Talagang, NBA dati, sasaksakin kita. Ganon, mapakita yun, sasaksakin kita pag shoot mo yan. May patalim pa kinahawak? Oo. Grabe naman. Hindi sa Cebu, sa ibang venue din hindi naman sa Cebu. May Cebuano kasi dito sa staff natin eh. Pero hindi, ang dala niyan, kutsilyo, pero tagahiwa ng ng lechon. Tama? Inentayin kay lechon mo Sabi mo sa mami mo. So yun yung sa NBA. Sa NBA. Tapos, may one time lang yan, bugbog na kami, di ba? Rumibound na akong ganyan. Yung referee nasa ilalim. Ang mabait na kalaban na si Calyaw. Kinanon yung bola, tumama sa mukha kong ganyan. Bulag. Sakit. Tapos sabi ko sa referee, wala pa rin foul. Ano sabi ng referee? Ganito kagaling ng referee. Dumribol ako palabas. 1, 2. Jumamshot ako pagod. Tinadyakan ko. Pug! Good pa din. Good pa rin daw? Tinadyakan ko. Pung! Ba't ganun? Good pa din. Tapos hindi porket dayo ka ako kami, gaganyanin mo kami Hindi pwede. So kadadaan namin. Suntok, siko. Siya bushwhacker, ako taga-shoot. Nung pag na yung laro, nakalimutan ko na may kaaway ako. Pagpasa ko ng ganyan, kaya pala iniwan niya yung kakampi ko sa ilalim. Then nilalagyan na pala ako ng paa. Hindi ko napapansin Ito yung talong ko, pagpasa ko, pagbagsak ko, prak! Nag-crack. Isip ko kagad, anak ka ng tatay mo. Matagal ako hindi makapaglaro. Ganito muna ako. Pinakaramdaman mo muna. Ay, pusa, matagal ako hindi makapaglaro. Rep, time out, tignan mo yung bako. Nakagento. Nakaganyan, Talagang nabali ang uncle. Tignan mo yung bako, rep. Makulit ako Akala na referee, nagbibiro siguro ako. Tagal, 1, 2, 3, tagang, time out. Before that, si Homer Sen na may na-injury, ACL naman, before nung sa akin. Pagdating ko, Homer, time out kagad Ano kagad? ACL ako, sa ilang ganunan muna. Ikaw pa Ikaw ba sanay ka na nasasaktan? Bakit parang normal lang sa'yo yung kasi yung iba umiikot na sa sahig, di ba? Ikaw naman yung ganun, player ka. Nice diba? Nice. Iba, nagkakrab si LeBron James. Na LeBron James to nagkakrab sila, nagpapabuhat pa. May isang paa ka naman Alam mo, isa sa mga... Pwede ka gumanong ganon Si Kobe nga po, sa putol na yung Achilles don't touch me. Yung isa sa mga... Ikaw pala dapat isa sa mga example kasi palagi si Kobe lang yung sinasabi nila naglakad pa na nag-free throw pa. Pero yung... LeBron versus Kobe ito yung mga legends natin. Si Coach Jerry na lang. Okay. Tanongin mo yung mga experience dati. Wasak na yung muka, naglalaro. Ngayon, meron lang onti dito, may kalmot lang dito. Ouch. My face. Diba? Yung mga ngayon, ma-sprain lang na onti. 2 weeks na magpapahinga. Dahil masyadong privilege lahat kasi. Totoo. Nung hindi na love yung basketball tapos ang love na ngayon yung sweldo At saka tinotolerate ng mga boss. Yun ang pangit sa mga boss yun. Bakit? Dahil sa marketing. Malamang to. Hindi naman alam ng mga fans yan Kawawa naman yung babies natin. Lagyan nyo ng gatas parati sa practice. Babies? Diba? Dati binubugbog yung mga hayop na yan Ngayon kasi, dami kasi mga manager na mga maaarte. Iba na. Yung warrior spirit, kumbaga. Wala na. Hindi na kasi love yung basketball. Hindi na passion Kasi meron talagang ayaw. Ayaw magpapatalo. Hindi. Kasi alam nila na anytime na babalik sila pa rin superstar. May nag-aantay.
So nasa NBA ka, nakuha mo yung training na kailangan mo to prepare Yung for the bugbog na nakuha ko, nasa NBA ako, grabe. Oh. Grabe kasi parang nasa NBA dati, yung mga galing PBA rin na players, nandun na naglalaro. Yung mga hindi nagamit o kaya yung mga bets. Season, yung mga veteranos, veterano. yung si Bong Meron ding mga Alvarez. Yung Bong mga- Rabena. Pig pa, si Bong Rabena. Nasa pick pa sila yung Nasa iba. pig pa sila. So ano lang kasi mas malaki sweldo eh. Oo. 'Di ba? Tapos, nasa sakit maglaro. Tsaka mga ang gagaling. Tsaka yung superstar talaga, 'di ba? So natuto ako within 2 years NBA. sa NBA. Tsaka nagpa-drop. So ko, dapat nga 1 year ang usapan namin ng ng Nueva Ecija nung management, ng coaches, no. After a year, pag may kumuha na, Go na. Lipat gugo na. na ako. Meron na. Since nabitin ako, na-injury ako. Wala kumukuha. Nabitin yung kinausap na ako ni Coach Mulet. Kasi kinausap siya ni Coach Frankie. Parang kilim. Talk and text. Kinausap na. So kinausap ko yung management. Boss, pakawalan niyo na ako. Hindi pala. Kinausap ni Coach Mulet yung management. Ang sabi ko, gusto ko pero ayaw ko iwan yung team ko kasi nabitin eh. They're coming from injury, parang ganun. Bigyan mo ko 1 taon. Galit na galit sa akin yung coach ko, yung manager ko. Yung manager na coach, yung nagagay sa akin. Hindi, usapan na natin yan eh. 1 year lang eh. 1 year. Pag may kumuha, ngayon, baka mawala ka ng chance. Yun yung niya. Ready ka na eh. Alam ko, ready na rin ako pero ayaw ko iwan yung team ko. Kasi nabitin nga. Hindi, bigyan mo ko. Isa pa. Laro ka ulit. Laro ulit ako 1 taon. Okay naman. Bitin na naman. So, hindi ko alam kung sino to. Ang nag-champion, sila Tisoy yata. Negros Sila Slashers. Tisoy or Manila. Negros versus Manila. So, yun. Bitin na naman. Tapos, kinukuha ko ni Coach Yeng. Sabi ko pa rin sa hey, Coach, isa na lang, Coach. Kasi ang hinahabol mo talaga yung mag-champion. Hinahabol mo mag-champion bago makapasok lang yung mapasaya ko lang pati yung team ko. Hindi yung ako lang. No, pag ako lang matutuwa eh. So, sino yung kumuusap sa'yo ulit? Si Coach Yeng. Hindi, tama na yan. Ano na, okay na yan. Baka next year siguro nababalitaan nila, napawala na yung NBA, pababa, pa deep down na eh. Okay na, usap ako ni Coach Yeng. Ni Coach Yeng, Willie, kayang bang 14 points, 7 rebounds, 6 assists? Yabang eh. Yes, Coach! Dali lang yan, Coach. Ang sagot ko, dali lang yan. Kasi, laki naman ng points ko nung sa Pero ang sabi ko sa kanya, depende ko sa gamit mo sa akin, syempre. Oo nga. Pero madali lang yan. Kasi hindi naman, buhaya ko, pero namamasa naman. Basta na may bola ka, alam mo kagagawin mo. Yun yung kasi para nasa 26 yata yung ko eh. Yung average ko eh. Sabi ko, madali yan, Coach, depende sa gamit sa akin. Pero kaya yan, Coach. Dahil yung, nanonood naman ako kasi nung practice na Red Bull. Kasi year before, si Kirby naman yung nasa Red Bull. So nanonood ako ng practice nila, nanonood ako ng Tapos kasi sila rin nakalaban ko sa PBL. So dikit na kami. So kumpiyansa na ako doon sa mga May Red Bull na dati. Pamilyar. Pamilyar na ako sa team. Sabi niya, ikaw mas gusto ng mga players kaysa kay Arrigo eh. Try out ka. Kasabay mo magpa-drop si Arrigo. Arrigo, sabay kami, tsaka ni Kagiwa. So, nung pagsakto, alam ko, ready na ako. So, pero hindi pa rin ako ginamit. Coaching ng first year. Ilang minuto lang? 4th quarter ang gusto ko. Pagdating 4th quarter, hindi ako nakakaano. So, yung... hindi ka pinang-finish? Oo. After a year, doon ko na no nga naman, bet ka pupunta sa rookie? Kasi, ang tingin ko sa sarili ko, hindi na rookie. Nakakuha na ako experience, ready na ako eh. Kasi kaya ka nga nagpaiwan muna eh. No. Siguro, yun yung sa akin, kaya medyo masama yung loob ko na hindi ako ginagamit ng 4th quarter. Pero nung naisip ko, nga pala, kasi si Ato Agustin yung nasa loob. Finisher namin. Yes. Di ba? Ato Agustin, Junti Valenzuela. Ito yung pang second year na nila eh. Yung nga pala, bet ako gagamitin. Siyempre, doon ko sa finisher. So, ngayon ako, nakipag-usap ako sa mga veterano. Anong kailangan kong gawin para
makapaglaro ko ng fourth quarter. Ang gusto ko fourth quarter. Oh, may sumagot. Mga natatanong ko naman, buti naman sa kagandahang kagandahang loob ng mga veterano na nakakausap ko, puro mga good na payo yung mga binibigay sa akin. The Bull, si Papa Nelson. Anong payo ni Papa sa'yo Bull, ni... no? Ano pera si Locsin, no? Si Noli Locsin. Papa Nols. Pati sila, sila Vince. Si Vince lang yung makulit ang payo eh. No, pero naano to yung mga sabi nila, pakita mo sa practice. Start mo sa practice hanggang maging consistent ka. And then okay na yan. Sabi ko, hindi ako pwede kasing seryoso. Sabi ko, pag ang feel ko kasi pag team, kailangan masaya eh. Hindi kayo kailangan parang babastusan, yung nagpapahiyaan sa team. Sabi ko, kaya kasi mahirap naman. Payo naman nila, okay lang yan. Ganun, no? Ganun kasarap yung mga veterano, ha? Okay lang yan. Pakita mo para gamitin ka ng coach. O, sige. Hindi ako i-smile, ha? Pasensya niyo ako kasi usually, mga 3 hours before ng practice, nandoon ako, nag-extra na ako. Tapos 1.5 after, stay ulit ako bago ako umuwi. O sige, sabi ko ngayon, huwag niyo ako patawanin, ha? Mag-focus muna ako sa practice. Ganyan. So, ang ginagawa ko, nakabihis na ako, nasa kotse ako, nag-aantay na ako ganyan. Hindi ako nagsushooting. Mga 2 weeks ko lang ginawa. Start na ng practice, saka ako bababa. Ngayon, nakasapatos na ako. Pinapakita ko lang na, bago muna kasi ayoko may pagkulitan eh. Alam nila naman. Parang lalambot ka pag ano. So, pag kinukulit na nila ko, hindi lang nakikita yung ngipin ko ngayon dahil seryoso ko eh. Di ba? Uy, tatawa na yan. Tarantado, huwag kayong magulo. Nag-focus ako eh. May pinapatunayan ako, gusto ko kasi eh. After nung 2 weeks naman na yon, hindi ko lang pinapakita na nag-extra ako sa iba. Meron akong playo, may jogging ako, may kung anong ginagawa. Pero that time sa practice, so in and out lang, from 9 to 12, yun lang ako. Hindi na ako yung 3 hours. In 2 weeks. Within 2 weeks. So after nung 2 weeks na yon, na-try naman ako ni Coach. Siguro nakita niya, uy, parang hindi na bata si Willie, nag-mature na, hindi na ganun kakulit. Nakal. 2 weeks lang, ha? 2 weeks lang. So, nung nagamit ako sa sa fourth quarter. Naalala mo pa itong fourth quarter game mo? Hindi na. So, nagamit ako. So, pati maayos yung performance ko. So, parang nakita na, ito na. Paunti-unti na. Gagamitin na pang finish. Pwede na eh. Parang pwede na isa lang. So simulan, sabi ng mga kita mo ginagamit ka na. Support. So balik na ulit ako sa kalokohan ko. Kasi ginamit na ako eh. Bumalik na ulit ako sa parati naka-smile kasi mamamatay ako ng... Mahirap yun. Napapagalitan ka ba ni Coach? Dahil makulit ka? Meron isa, pusang ilaw. Ang usual lang ginagawa ko, pag na-stilan ko, boom, hihinto muna ako doon. Tapos titignan ko muna, papahabulin ko muna kasi kung ako, hahabulin ko yun eh. Baka mag-chance mag-miss, papahabulin ko, imi-miss ko, tapos isi-shoot ko. Ganyan. Yun ako parati, titignan ko, dahan-dahan, hanggang tumabol ko, tapos bigla ko lilea, pagtatapal na. Meron one time, steal pang, import yata to. Pinahabol mo? Nahabol ako, import. Pagka dumulas yung bola, hinayupak na yan, dumulas. Pagka-miss kong ganyan, alam ko patay na ako eh. Rebound, boom, outside. Time out. Pagdaan ko kay coach. PI mo. Puro ka kasi katarantaduan. Laro na nila, laro mo pa. Sorry po, coach. Siyempre, di ba? Yan ang parati kasi yung ginagawa. So, lahat ng klase, pati sa, alam ko, pa-semis naman kami sa ultra kami nag-practice. So, sarado, di ba? Field sports. Kalaban namin Pure Foods. That time, si Jimwell, parati kami kulitan kasi nito eh. Day before the game, usually doon kayo mag-practice sa venue eh. So, walkthrough na lang. Dahan-dahan wala nang live. Light practice na lang to. So, dahan-dahan na lang, mga 50%. Tapos, go with the flow na lang para memorization ng play na lang. Jimwell. Save energy. Oo, ang kulit. Nagkukulitan naman kami parati nito. Gumo-go hard? Diba? Oo. Go hard? Gumo hard. Sabi ko, Jimwell, huwag kang makulit. Lako, magagalit si Coaching. Dahan-dahan lang tayo kasi bukas yung laro eh.
Baka may injury pa. Oo, tsaka, di ba, ewan ko, siguro dahil hindi ko siya kinukulit that time, kinukulit niya ako. Boom, gumuhard, iwan. Hindi naman siguro 100% pero yun talagang, imbis na ganun lang kayo, sasabayan lang kayo, boom, nang iwan. Tapos shoot. Akala mo si Coaching nakaganon na, nagte-text lang yan Willie! Akala mo, hindi nakatingin Willie, dumipensa ka. Tantado, na si Coaching, nagagalit na. Huwag kang makulit. Boom, ganun na naman. Willie, ano ba? Pangatlo. Shit! Eko yung ni Coaching sa ultra. Eko, get out! Pinalis ka? Pasimis get out! You don't wanna play defense! Kaya ganyan ka! 50% nga lang Sabi ko, tarantado ko, Jimmy, napapagalitan ako. Get out! Sabi ng mga si Coach Ruel na Dorata. Pinalis na ako, nila Coach Waki. Coach Waki. Ano ka na? Willie, lalis ka na. Dahil alam nila, galit na si Coach Sheng Hindi ako malis. Doon ako sa dugout. So, hindi ko kasalanan Ayan. Umalis ka. Hindi. Magsusorry ako mamaya after ang practice. Pagbabang, ganyan. Lapit ka agad ako. Baba, doon pa baba yung dugout, baba ng ultra. Coach, sorry po, Coach. Hindi ko naman kasalanan Jimwell. Ito kagad ako. Tinuktukan ka? Puro ka kasi katarantaduhan. Paano ka matututo na hindi ka, parang tatay kasi Di ba kasi yung usapan namin ito Kami lang dalawa ni Mick Pinisi nakapangulit dito parati. Lahat natatakot kami. Straight kami magsalita pare-pareho lang kami. Puro kasi katarantaduhan. Si Jimwell, sabi niyo 50% na. Si Jimwell, kinukulit ako Ayusin mo, ayoko na yung ganyan. Sige po, Coach, sorry po. Ginamit pa rin naman ako. Pero namura muna ako ng musang katutak muna. Oo nga. So lahat ng maalala naman lahat ng player yung ginawa sa kanila ni Coach Yeng. Hanggang ngayon, nakikita ko lang ulit ng memes kay Coach Yeng Oo. Pag sa team namin dati, pag after ng game yan, lahat ng klaseng stats, kung ano yung mali, kung ano yung okay. I-analyze. I-analyze yan. Talo kayo, busa, paulit-ulit yan. Mali mo. So, kada may pinapagalitan, yung iba, tatawa na kang ganyan. Di ba? Matatawa ka, hindi. Pipigilan mo ngayon, di ba? Tapos pagtingin ka niya, nakakover lahat ng ganyan. Dahil pagtingin sa'yo, pag nakita na puro ka tarantado, nahanapin yung stats mo ngayon. Ikaw, puro ka tawa, wala ka naman sinut. Puro ka error, ganyan. Yung ganon. Ang madasay kita ng mga fans, yung kung gaano ka talas yung dila ni Coach Yeng, kung paano magpagalit. Pero paano naman siya mag-compliment? Paano siyang, ano yung mga pinupuri naman good niya. Points niya sa coaching? Bibihira to. Sa TV yung sa game bibihira to. Bibihira to. Usually nag-compliment to si Coach Yeng after the game na. Sa dugout na. Sa dugout na to. No. And pag hindi ka namura nito, yun na yung best compliment na makukuha mo. Pag di ka napagalitan. Better naman kasi yun kesa yung sinasabihan ka na maganda pero hindi ka ginagamit. Mas mahirap yun. Sinesweet talk ka lang. Yung kinukuking ka lang. Meron bang coach na gano'n? Okay lang yan. Meron din sigurong coach na gano'n. Hindi ka na makikita. Si Coach, pusang ilaw kang hayop ka. Ganyan. Bawi mo yan. Babalik ka pa ulit. So yung gano'n. Yun naman yung gusto ng player. Yun naman yung gusto ng Pilipino Kaya pag tatanungin mo yung mga players niya, sino yung favorite na naging coach mo? Dami na experience na coach. Ang sasabihin, si Coach Yeng. Yun din sinabi kasi walang cooking Di ba sinabi mo din? Hindi ba sinabi ko? Oo, favorite. Parang wala ko naalala. Ito, tatay kasi to. Tatay na Filipino to. Pag mali ka, yari ka. Maririnig mo. Talagang maririnig mo. Tapos, bibigyan ka ng chance. Kasi wala naman, mayaman to. Tsaka, Coach Yeng to Wala naman pakialam to sa pera o sa sa fame Yung ibang coach naman kasi, ang gusto, trabaho lang. So lahat ng kung anong gusto, pangit sa basketball ng team, basta yun ang gusto ng management, manalo o matalo, ang isa side is yung bad side ng basketball. Okay lang yan. Yung ganon, puro pambobola.
then buo hindi ka pa rin napapansinin. sila eh. Cooking ang tawag kasi namin eh. Yung Okay. Red Bull nila, batch, yung ano nila, minsan nakikita ko sa Facebook, nag-reunion sila eh. Ganun ka yung Ah, team namin. yung team nyo. Kasama si Coach Yeng. Kahit ilang batch na kami ng player niya na nagkahiwa-hiwalay, nagsama o hindi sa team niya, pero nagkikita-kita kami. Nagre-reunion kami. Ganda. Tapos lahat ng klase pagmumura ni Coach Yeng, yun ang pinag-uusapan. Masaya yun, no? Oo. Kulitan, Masaya no? kulitan, no? Tapos naalala mo yung ba? May stats pa rin siya, no? Nga pala. Tinatago niya. Tinatago niya yata yung stats. Nandun pa rin. Lero kami, one time, pusang ilaw. Oh. Naalala ko, Jimel Torion. Oh. Sa game to. Tumime out si Coach Yeng. Pasemis din naman sa Pure Foods na naman kalaban, si Boyd Bautista, ang galing dumipensa. Tapos si Ray Evangelista sa poste naman. Dati play, ball screen, tapos post. Papasa ka lang, ganun lang kasimple eh. Pero papasa ka, may pressure si Boyd Bautista, tapos naka 3/4 si Naka 3 ports. Evangelista. Ah. Naka 3 ports. Naka-deny. Jimel Torion, bang! Time out muna. Ito yung play natin. Bang, bang. Tapos cross screen, tapos depensa, di ba? Agaw! Isa, Turnover. dalawa. Naulit-ulit. Time out. Time out ganyan. Tinawag. Boom. Ang sabi, Bobo! Saban mo yun! Anton Viloria, saban mo yun! Sabi niya. Sub daw, sub. Sub. Sab. Bam! Adi sub si Anton. Sabi si Anton ngayon, same play! Grabe kasi dumipensa yung dalawa. Turnover ulit. Turnover, same play, turnover! Boom! Pusang hilaw. Time out Tapos, ulit. Time out naman yung kalaban. Hindi ko alam kung kami ulit time out yung kalaban eh. Boom! Nakalimutan yata. Willie! Pinasab lang yata. Pinasab lang ako. Walang time out. Boom! Nakalimutan ni Coach Yeng sigawan si Anton. So si Anton, boom! Umupo sa dulo ng upuan. Pag upo niya ng ganyan, naalala siguro ni Coach Yeng. Anton, bait pa eh. Yes po, Coach. Isa ka pang bobo! Isa ka pa, Bobo. Akala na, nakalusot na. Ang bait ng... Parang, saan si Anton? Parang ganun eh. Anton? Yes po, Coach. Isa ka bang bobo? Pangatlo. Putang, Willie boy, oh. Ikaw naman. Ayaw ko maging pangatlo eh. Pressure. Hindi ko mapasa talaga. Ni-reverse ko sa kabila. Bahala kayo maging pangatlong bobo doon sa kabila. Wag si Willie boy. Umiwas ka. Talagang grabe yung pressure eh. So, pag, you won't take chance pag alam mo mag-fail ka eh. Ay, may dalawa na nga nag-fail eh. Reverse. Screen ulit. Habila kayo. Hindi naman ako naging pangatlong bobo. Natuto ka doon sa dalawa. No, natuto na ako. So, yun naman. Pero, paulit-ulit to pag pagkukwentuhan nyo yung mga ganun na. Sa reunion nyo. So, better na yun kesa dun sa pinagkukwento nyo yung mga klase ng cooking na ginawa sa inyo. Mas okay yung gano'n. Mas okay, masaya do. So, yung pagalit ng parang tatay si And you can see na, biro mo, mag-host pa to sa kanila pa parate. Sa bahay niya. Sa bahay pa nila. So, ganun ka, yung banding na ginawa niya sa mga players. Sa Red Bull. No? Ang ganda. Hanggang ngayon, rain or shine, isipin mo, yung team nila, hindi ganong sobrang lakas na pero laging nasa semis, playoffs. Halos mag-final. Chemistry ng team kasi and pagiging fighter ni Coach Yeng nadadala niya sa players. Kasi minsan isipin ng tao pag nakikita yung mga reels na nagagalit si Coach Yeng, parang isip nila hindi siya nakakabuti sa team or sa player, Pero there's more to it than just yung reel na yun. Kasi, kaya sa lahat ng basketball naman pag hindi mo alam yung nangyayari inside or within basketball itself or within PBA, hindi ka pwede magsalita na maninira ka ng ibang players o ng ibang teams. Sa tingin mo, ilang MVP ka? Dalawa? Oo. Sa tingin mo, ilan dapat? Sabi ko, maniniwala na ako pag 3. Kaya ng 3 sana. Anong year to? Yung parang hindi ikaw ang naging, para sa'yo Token text dapat. Hindi ako hindi ko nasabi kay MVP, dapat meron ako. So, hindi kasi, masarap naman dapat na every team na napuntahan mo. May MVP ka, no? Meron ka. And it felt na I played my best in that team. Red Bull, Talk and Text, and then Alaska. So, pero wala naman trophy lang yan. Sinabi ko na rin yan eh. Nag-MVP ka sa Red Bull. Nag-MVP ka sa Alaska. Meron din sana sa Talk and Text. Pero at least sa Talk and Text, nag-champion tayo. Oo
Bitin nga lang ako, pang-apat, apat. Pero, sa ilang Nakailan ka sa Red Bull? 2. So, Alaska apat nga, isa lang, Apat na championship lang sa akin. Bitin ako, yung sa apat. Pero kung matatanong ko ibang players, pati yung mga ibang legends, yung mga matatanda, hindi para lahat nag-champion. Or yung iba, 1, 2 lang. So, iba pahabol lang, no? Hindi pala dapat ako sumasama yung loob dahil hindi yung iba. Apat ka eh. Natapos yung career ng walang championship. Pero alam mo yung... Sipin mo, ikaw si Barkley, tapos kasama mo palagi sila Jordan, sila Shaquille. Yari ka, puro ka bunga nga. Wag mo, hindi ka pwede mag-comment pag sinabihan, at teka mo na, pang-champion lang. Ganun, no? Tapos ka na kagad, pag nagsalita ka. Yun ang parating binabara siya parate, di ba? Para sa mga nag-champion. Pati nung mga bagong players ngayon, pag nagko-comment siya, ang sinasabi, parang wala kang karapatan kasi that time, parang Letran and San Sebastian, paano mo tatalunin? Dati, no? Di ba? Hindi pa uso yung nagsusuper team dati. Na palit-palit para mag-champion. Collegiate career mo. And yung sa NBA dati, wala naman, di ba? Sakto lang na malakas talaga yung era ng noon. Nung time na yun. Nung time nila, kaya sila nagja-champion. Kahit ayaw umalis ng mga players sa team nila kasi they're trying to prove something. Ikaw tatlo ka 3 team. Hindi, sa dami Okay. Red Bull, Tok and Tex, Alaska, Ginebra. Ginebra pa. Air 21, Pinas yun eh. Pinas, tapos pinalitan yung pangalan, ginawang Barako Bull, Global Port, tapos Barako Bull ulit. Pupunta na ako sa commissioner's office. Sabi ko, kung payagan muna ako. Matrade na ako, bago ako mag-retire, matrade na ako sa lahat ng teams. Para meron ako souvenir, lahat ng jersey. First na player na meron tagi-isang sando. Oo nga, no? Kompleto. Nangungulit ako, puro katarantaduhan talaga, Willie. Sabi nga yan eh. Pero kasi ako, dumediretso ako sa commissioner's office. Pag may player na nagme-message sa akin, umistarit kasi, Kuya o Kosa, ito yung ginagawa sa akin sa team. Parang binababoy ng coach o ng management o ganyan. Ako, wala naman akong pakialam. Either magpo-post ako na itatag ko or dediretso ako sa commissioner's office sasabihin ko. Gano'n siya ka-straight. Ano yung pinakaunang kinall out mo yung management na pinost mo o pinunta mo? Sa players, yung ninunukan ng allowance at saka sweldo mababa. Pumunta ako sa wag niyo payagan sila Manny Pacquiao na yung Kia. 30,000 lang per month yung sweldo, 40,000 ng player. Para maging matawag na professional. Sabi ko, hindi pwede ngayon. Kailangan malaki yung bayad sa player para makapag-compete sa PBA. Competitive dapat. Dahil pag ganyan, hindi mananalo yan. Hindi talaga mananalo. Hindi naman talaga nanalo. Dahil ang labanan is makakuha ka ng best player, pag malaki yung sweldo. Kasi yun na yung top eh. Punta ka. Willie, parang pinag-usapan ro, 1 or 2 years lang. Then after that, maging na yan. Nag-umpisa lang kasi sila eh. Sabi ganyan. Sabi ko, hindi pwede kasi papangit yung tingin sa professional players o professional team. Papangit yung PBA na parang ang dating may saling pusa. 30,000, may tax pa. Straight ako, kaya siguro ako natanggal nga talaga. Sinabi ko rin naman, eto. Sabi nila hindi, may libreng dorm, may libreng kotse. Akala ko, yung kotse bibigay. Hindi naman pala. Pinagamit lang. So, ang sabi yung ko, dorm din, pinagamit lang. Pag may pamilya ka, paano kakasya yung 30,000-40,000 a month? Everyday kang namamasahe. Kung wala kang kotse, alam ka naman mag-jeep yan, PBA player ka, alam ka naman mag-jeep ka. Actually, dapat pag nag-PBA player ka, dapat mataas agad ang standard mo. Dapat. Hindi ka nagbabas, hindi ka nagtetren. Top league. Top league, basketball league sa Pilipinas, dati sa Asia eh. Ngayon sa Pilipinas na lang. No? Ang is, paano kung may asawa pa to? Pamilya. May anak ka pa. Oo nga. Sinabi ko ba, magkano renta ng bahay?
magkano ang ilaw, tubig, alam naman hindi mag-aircon yan. So magkano bayad, di ba? Paano matitira ka ako? Para maging pro ka, kailangan may supplement ka. Ang kinakain mo, hindi na yung kinakain mo ng college. Kakain ka ngayon, kailangan yung kakainin mo. Quality. Quality na. May pa-steak ka na ngayon. Oo. Di ba? Or kasama hindi na yung isang order ng ulam ngayon pag uwi ka ng bahay. May mga ganun-ganun na yan. Hindi pwedeng value meal lang. Hindi na. Para maging professional ka, para ma-maintain mo yung competitiveness mo, maging okay ka sa PBA, kailangan yung kinakain mo is pang kinakain talaga ng professional player. Na athlete. Nakasama mo siya sa team. Anong klaseng teammate to si Willie? Masaya siya kasama. Tsaka walang anong moment yung malungkot, na lahat talo. Positive. Kumbaga good vibes. Ganun siya kasama. Tapos very vocal siya. Kagaya ngayon, very vocal siya sa kwento niya. So ganun din siya sa team. Actually, nung dumating siya sa amin, bumalik siya ng TNT. Ako ang Captain Bull noon. Okay. Hindi ako magaling magsalita. Minsan nakakapagsalita, pero more on si Willie. Spokesperson mo kumbaga. Pag nakita ko magsalita na yan, bibigay ko na, sige, salita ka na. Hindi kasi sila, team na nila yun. Okay. Team na nila ni Jason yun eh. Sinabi ko naman, hindi na ako makikialam eh. Ang may bibigay ko that time is yung pagiging vocal and leadership na lang. Kasi alam ko, mahihain ito. Pero, pagdating sa performance, yun na yung nagsasalita sa kanila. Stand out sa kanya. No? So, yung mga backup, ito naman kami ngayon. Sila Harvey, Kelly, Danny. J-Wash. Ito na yung puro J-Wash, ito na yung puro bunganga. Sige, boom. Okay lang, ready tayo ha. Suportahan natin sila kasi alam namin yung role na namin. Yun yung kaganda ng team namin. Ito, as a player ha, kasi ikaw talaga offensive threat to, magaling. Defensive player ako! Pero sino ang ayaw mo sino yung kayang depensahan ka, nahirapan ka pag siya yung nagdedepensa sa'yo? Meron bang ganon? Sa akin, wala. Kailangan dobolin to eh. Kasi so practice ako ng practice, sagad ako sa ensayo eh. Ang ko is, dinodouble ako, and willing passer naman ako, okay naman ako. So, wala akong personal na one-on-one. Wala. Na-enjoy mo yung one-on-one nyo na pag... Kasi, kada practice, one-on-one na laro ko. Engka eh. Engka. So, malaki. Ang feel ko parati, galing. Pag malaki, mas matulin ako. Pag maliit, mas mabigat ako. So, nagpabigat ako na hindi ko mukha akong mabagal pero hindi nawala yung quickness ko. Hindi speed quickness. So iba yung speed, iba yung quickness. So yung hindi nawala yung quickness ko. So yun yung naging advantage ko naman nung naglalaro. Kasi naalala ko, kasabay niya rookie si Kagiwa, tama? Kagiwa. Sino pa? Si Arrigo. Arrigo, yan. Pati si James Yap. Roger. Okay. Roger. So kasi kayo yung mga kailangan magpakita ng ng gilas eh. Ang perimeter kasi nito ang deadly rin eh. Pag may perimeter ka, mahirap kang bantayan. Mahirap mo. Mapalapit ka ng konti, tira. Mid-range. Yung mid-range game kasi ang usual sa players, 3 points, or post. Tsaka layup. Layup. Or 3 points, tsaka post. Wala yung kung paano ka in between. Yung magagaling. Pagiging vocal mo, nadadala mo yan sa court. May naasar kang player sa court. Yung parang trash talk. Makulit ako masyado. And ayaw nila akong kulitin. Kasi ako, pag naka-smile ako, ang dali ng basketball sa akin. Pag nagagalit naman ako, sobra naman ako aggressive. Pero, ang bigat after nung feel ko. May ibang tao, gusto nakaganon ako. Hindi nila alam yung pakiramdam eh. Hindi nila alam, pag naka-smile ako, ito yung pinakamadaling basketball. Pero hindi ka naman natatrash talk ng player pag nila. Parati. Parati, hindi nila ako tinatrash talk dahil pinapagalitan sila ng coach. So minsan kukulitin ko ganyan. Wag, Willie. Papagalitan ko ng coach ko. Habang dinidepensa ako, kulitin ko. Pipiresyo rin ako ganyan. Hahalikan kita si Topex. Kasi kulit nito, mamimeresyo ko. Ganun talaga eh. Sabi ko, hahalikan kita. So yun. Ako mas magaling kasi ulongga po. Akin yung susi na ulongga po. Kikisan ko ng ganyan kahit sa labi tumama. Kaya siyempre gagano. Tapos na-drive ako. Diba?
tatawa ko ng tatawa, di ba? Tapos referee, kasi yung referee okay naman kasi alam nila kung ano yung style ko. Walang technical dati, hindi naman masyadong sensitive dati. Kinis mo baka talaga technical lang ngayon yun. Kinis mo talaga? Kinis mo talaga? Tama, bahala ka sa buhay mo. Para hindi makapresyo. Sige. Tapos, okay na style. Ang ganda ng depensa. tarantado ka, Willie, wag. Papagalitan ako, coaching naman siya, no? Red Bull, wala ako sa Red Bull. Alaska ka na. So, papagalitan ako, wag. Minsan naman, busang ilaw. Willie, wag kang muna sumot, ha? Ngayon. Kasi ilalabas ka agad ako, eh. Ilalabas ka agad ako, eh. Iba. O sige, edi place muna tayo. Yung, makakashoot ka naman. Tatakbo sa play. Hindi yung, kasi minsan, pag may mayabang kasi, gano'n naman yung... Kaya mo na kasing engkahin agad, eh. Oo. Yung dediretso ka na. Diba? Yung magbaboyan na. Minsan, wala na kayo play. May usapan na kayo, eh. Imbis na may play kayo, diretso na kagad doon sa mayabang. O, sige, stopin mo yan. O, bahala ka. Eh, since mabait na kikiusap, di place tayo. Pag na-open, tira. Diba? Yung gano'n. Pero makashoot ka pa rin. Diba? Yun yung gano'n. Pero pag nagyayabangan, meron man isa. Ang sinasabi, pa-shootin mo naman ako. Tarantado, ba't ka ito pa-shootin? Sino to? Meron ba? Dami. Hindi mo pinapashoot. Sabi ko, hindi ka makakadrive sa akin. Jumam shot ka sa harap ko, late challenge ako. Pag ma-shoot mo, okay. Yung ganyan. Pero hindi ka makakadrive. Kahit anong gawin mo, hindi ka makakadrive sa akin. No? Kasi si Coach Tim, ang high percentage defense layup. Coach Tim is, stay in front. Late challenge. Okay na yun. Tapos, box out. Kung sumot yan, basta naka-challenge ka, good yan. Yan ang mo, hindi ako makapagalitan ng coach dyan. Pag tumira ka sa harap ko kasi may space parati si Coach Tim. Hindi siya yung pressure, eh. Boom. Jump shot, late, box out. And most of the time, pag challenge ka na gano'n, mababa yung percentage. Pag na-shoot, okay. Mayroon one time. Si Roger Enrile to. Cook yata sila, Powerade. Okay. Yan. Na-shoot. Lumabang. Ay, tarantado ka! Dala-shootan ako, tapos gumanon. Sabi ko, hindi ka na makakashoot. Sabi ko, ganyan, hindi ka na makakashoot. Bawal lang ngayon. Hindi na. So, gano'n. Kusa, wag naman kusa. Tapos sinot ako, nilabas ka agad. Nakatira ka na, niyabangan mo ba ako? Dapat hindi na nagyabang. Hindi, pero kasi, napaka-emotional player nito ni Ron J. Letran yan, no? Letran to. Namin to, nung college kami. Sila naman. High school siya. High school siya. Siya yung superstar na high school. Pero gano'n naman kasi respect ka sa dapat eh. Sa mga veterans. Dahil nakilang siko rin ako sa veterano pag hindi ka nagre-respect. Kaninong siko ang una mong na-encounter? Diyos ko, dami. Lahat ng veterano, basta pa kadadaan mo. And alam nila, aggressive ako eh. Di ba? Merong ganyan. Meron ako natatandaan. Jump ball pa lang. Pag steal ko, boom! Tumatumbling na kagad ako. Pa-welcome na kagad. Ganon, di ba? Pass break. Dunk ako, tapal si Marlo. Nadunk mo? Hindi. Lagpas. Dahil matangkad eh. Kailangan mo lakasan eh. Ganon. Sabi ko, hindi mo naman ako natapalan eh. Namiss mo lang. Namiss mo lang. Sumobra lang isa. Dadakdakan ulit kita mamaya. Meron akong baon sa noo. Tug, may siko. Pag jump shot ko, siko sa noo, tug. Hindi ka natadunk. Hindi, masyado ako aggressive. May sinabi ba siya sa'yo after? Wala. Akala mo, walang ginawang masama. Sabi ko, pagka nakikita ko nga siya, naalala ko pa yung siko mo sa noo ko eh. Kunyari, tumapal Tapos, bang! Dito. Tapos kay Dennis Espino, screen ka ng ganyan, shoot, screen ako. Pangatlo ko pag-screen. Ginanon ako sa mukha. Gugo yung gento ko. Yung mga ganun. Diba? Dahil lang umi-screen ka ng tama, kumbaga, respeto ko. Ayaw nila magpa-screen eh. Ayaw nila magpa-screen na. Diba? Tama na. Eh. Bet ako na naman yung gano'n, diba? Yung hindi ka pwedeng babaks out ng mali. Yung gano'n. Medyo kailangan may respect ka. Proper basketball lang. Huwag yung pahiyaan. Kasi puro veterano naman to. Puro mga legends to eh. Diba? Yung kulang na yung pag nagkukulang ka ng respect, doon ka na medyo tatamaan. So, lakas dumang to eh. Sino yung dinakdakan mo dati? Import ba yun? May dinakdakan ka bang import? Usually, import yung nabibiktima kasi hindi ako mukhang nakakatalon kasi tapos maliit ako.
Tapos hindi nila alam yung laro ko eh. So parang from out of nowhere biglang Tapos tatapal sila, di ba? Akala nila hindi aabot kasi yung build ng katawan ko hindi pang talon eh. Laki nung legs. 6'6" ka ba? 5'11"? Ang feel ko 6'3" ako eh. 5'10". 5'10". Oo. Pero Hindi tumangkad eh. dunk yan. Lakas dumunk yan dati. Oo. Naabutan mo pa nun sa team nyo. Hindi, nung sa team namin, 2015, hindi na siya nagdadunk. Di nun. Nakaka-dunk ako. Alam ko kasi malakas yung legs ko. Pero hindi mo na tinatry. Hindi na naman kailangan eh. After nung hayat, yung parang nawala ka sa PBA, sana yung next chapter nung career mo sa basketball? Panalay na tayo. So, ito na yung mga in-enjoy natin yung basketball, competitive basketball while mingling with the fans. Yung mga out of town. Siyempre, excited yung mga Pilipino sa'yo doon. Na kasi, yun nga, yung hindi ka nila nakikita parati, hindi ka nila malapitan sa venues. Saka sa TV lang napapanood. Sa TV ka lang napapanood. Tapos ito, katabi na, and ako, hindi naman tayo suplado. Magsusuplado ka pa, hindi ka naman pogi, di ba? Hindi, pogi wala ka naman karapat. Grabe! Ba? Pogi naman. Oo, kasi ang magiging kantsaw lang dito, yung kulay niya eh. Oo nga. Uy, once you go black. You can go back. You're gonna need a wheelchair. Saan to? Sa white chick yun, di ba? Si Labrel. Hindi naman ano ko eh. Mukalata ako eh. Oo. Caramelize ako eh. Parang Mariah. Yung kuya ko, dark chocolate. So, umikot ka na lang. Ako medyo may pag-white chocolate na ako. Mix na tayo. Pero, grabe ka makatawa. Oo nga, subahan na. Yung yung lechon So, Panalay, travel sa Pilipinas yan. Abroad, tapos nag-start na ako na mag-basketball camp. Ito na yung giving back. So, I'm trying to teach yung proper way of basketball na. Kasi ito na yung bata ko, hindi ko naramdaman. Hindi ko na, wala naman dati. Ito na yung gusto ko. Ang ko kasi, yung vision ko is mabigyan ng equal chance lahat ng bata na makapaglaro ng basketball. Okay. Or maging pro. Siyempre, pero step by step, pro is the biggest dream. Pero yung magkaroon direksyon. Yung chance. Yung pundasyon. High school, elementary, proper. Kasi kailangan is proper way. Yung foundation is kinokorek mo. Pag ma-solid yung foundation yan. Masimulan ng tama. Tama na to. Lahat kasi, hindi lang kasi ako teaching. Hindi lang skills. So, merong salita, merong paano matuto. Kung paano yung approach, kung paano yung lahat. May guidance. Kasi, ang gusto ko is ma-experience nila ng tama. Hindi lang, kasi ang basketball, hindi lang pagalingan eh. Oo. Baka merong kasing mali nang ginagawa. Tapos akala nila tama lang. No, so, magiging habit yun eh. Habit to, magiging bad habit to. So, I'm trying to correct yung lahat ng klase. Ang kailangan is you form a good habit and foundation para kahit iwan mo na yan, hindi na masishake yan. Or kahit maraming distractions yan, focus. Hindi na babagsak yan. Kasi alam nila yung proper way. So yun yung inaano ko. Sino yung ganun sa'yo sa career mo sa basketball? Oh, sweet. Lahat naman, no? Kasi dahil nga mabunganga ako, wala akong ginawa kundi magtanong. Hindi ako nahiya eh. Kahit masama yung tanong, dahil alam nila yung personality ko na matanong ako and hindi in a bad way to. So, parang Papa Bull, si Papa Nelson. Papa Bull, ba't ganyan yung career mo? Sabi ko ganyan. Ikaw, galing-galing mo dati, napapanood kita. Ano nangyari? Ba't ganyan bigla? Parang nawala ka. Ganon, ako straight. Lahat ng mga kabi ko, ba't gulat na? Luwa yung pagkaano, tartado ka. Kailangan ba ni katawan ni Papa Bull? Boom! Tartado ka, William. Ano sagot niya? Ang sagot niya, hindi. Kasi ganyan. Ito yung sagot Ito yung nangyari sa akin kasi ang galing ko dati. So wag kang maniniwala sa mga yung lumalapit sa'yo na akala mo kaibigan mo. Piliin mo. Dahil pag pawala ka na or iiwanan ka na niyang mga yan. So yun yung payo. Payo na nakuha ko sa kanya na tama. No, so you choose yung group talaga, yung circle of friends. Ang kailangan is iisa kayo ng vision, hindi yung mga
dami nakikiride. Oo. Minsan nakikiride sa Fame, di ba? Oo, Dami dahil sikat, ganyan. Oo. Olonga po, daming ganyan. Mga kunyaring kaibigan ko. Ang sinabi ko, kung magkaibigan tayo, pag-retire ko, kaibigan ko pa rin kayo. Oo. Hindi pag magaling ako, hindi pag kasikat ako. Oo. Pag-retire ko, magkaibigan pa rin tayo. Ngayon, hindi ako pupunta dyan dahil nakafocus ako sa ginagawa ko. Hindi ko yung pupunta dahil birthday mo, hype ka. Anong pakialam mo sa birthday mo? May practice kami. Mamamatay-matay ako sa practice. Babiyahe pa ako ng ilang oras. Hindi mo alam, pagbalik ko, iinom tayo, baka ma-injury pa ako. Hindi ba tagal tayo magkakasama dahil wala na ako sa basketball? Diba? I-enjoy mo. Dahil dapat happy ka doon sa kaibigan mo kung ano yung tinatamasa nito. Yes. Then after, kayo pa rin magkaibigan yan. Hindi sa fun lang, diba? Hindi yung sa ano lang. After nyan, dahil kung kayo talaga, kung straight ka, diba? Kung wala kang ibang agenda, kayo yan. Kaibigan kayo yan. So yun yung ko nakuha ko kay Papa Bull. Pero salamat, Willie. Ay, thank you. Nabitin na naman tayo. Oo nga, nakakabitin. Isipin mo, first episode natin, ganito na kasaya dito sa Balyahan. Salamat sa iyo, Willie. Ay, nako, thank you. Imbita mo naman sila. Meron ka ding podcast, di ba? Meron ka ding show. Inihintay namin ang next season ng Sports Plus Insider. Yun yung podcast na out. Hindi lang basketball, all of the sports na happening around the world. And kung ano yung pwede natin mapag-usapan doon, hindi lang straight basketball. And syempre, tuwan-tuwa rin ako na na-invite nyo ako dito sa pilot episode natin tuwan-tuwa ng Balyahan. Tuwan-tuwa lahat ng mga basketball fans dahil nung nagsimula kaming gumawa ng podcast, isa talaga yung pangalan mo sa mga nire-request. Alam na namin, witness na ng lahat kung bakit. Ayan. Nagsasalita lang tayo, iba kasi paaminin nyo rin. Umamin niya, baka mas masaya pa yung mga yan. Ayaw lang kasi umamin ng iba Hindi, mas masaya ka. Thank you sa pag-ano sa akin, Brad. Thank you sa pag-invite. Hopefully makabalik ulit. Oo naman. Balik ka. Bukas, nandito ulit ako. Oo, tara. Okay lang ba bukas? Thank you. Nood kayo. Huwag nyo kalimutan na Balyahan. Salamat. With GB and Ranidel. Game over pero di dito nagtatapos ang Balyahan. Para sa non-stop sports content na kaabang-abang, visit sportsplus.ph now. Like, comment at subscribe na rin para ikaw ang unang makaalam sa mga bagong episodes. Kita-kits! The views and opinions expressed by the hosts and guests are their own and do not necessarily reflect those of the platform. This podcast may contain mature themes and discussions. For full content and updates, visit sportsplus.ph. Gambling can be addictive. Know when to stop. For 21 years old and above only.